sunod na sasabihin ko tungkol sa Pilipinas. Alam po natin ang Pilipinas ay, yun nga, nagkakagulo at nagrarally-rally. Ilang taon na ba nagrarally yung ibang Pilipino? Pero yung iba walang pakialam. Ngayon, nagpapasikat, nagpapapansin. Tulad ko, nagpapapansin, nagbablog-vlog. Joke lang. Hindi, napansin ko kasi na, marami ngayong sumisikat na, yung mga kanta tulad ng Bulsa, Alkansya, at marami pang iba. Bakit kaya kung, yung natin na, isulat natin ang kanta na tungkol dyan? Isulat na lang kaya natin ang kanta para sa Panginoon. Kasi, kahit anong dami, sasabihin natin, walang mangyayari sa Pinas eh. At alam ko na yun. Kasi noon pa, alam nyo ba na, may sinulat na dati na kanta na tulad ng Tatsulok. Alam niyo yung kantang Tatsulok? Hindi sulilawan yung habang marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya'y para lang sa mayaman, habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di mapahangdang panahon. Diba? Yung kanta na yun, matagal na yun, diba? Sumikat na yun. Tapos, nangyari? Kinalimutan ng mga tao. Hindi na naging sikat, nakalimutan na. Kung may mangyayari lang mga doon lang nila maaalala. Kahit ilang papel, ilang kanta o ilang awit yung gagawin. Walang magbabago. Kasi, isipin natin sigurado ako hanggang ngayon, marami pang biktima ng rape na hanggang ngayon wala pang hustisya. Marami pang mga na hanggang ngayon walang hustisya. Dami. Tapos yung flood control na sinasabi ngayon is dahil sa baha. Yes, dahil sa baha yon. Dahil sa ulan, dahil yung mga ulan ngayon, yung mga bagyo sasabihin, dahil sa flood control, kaya may baha. Siguro pwede, isa yun sa dahilan kung bakit bumabaha kasi dahil sa flood control. Pero, magiging malinis sana yung baha eh. Safety sana yung baha. Kung tayong mga Pilipino, noon pa man ay naging maayos na utak natin. Kasi tayo lahat, hindi ko sasabihin, pati ako, utak galonggong ako eh. Huwag kayong magagalit. Kahit sa totoo lang. Kasi, ang daming public school, ang daming private school. Mga estudyante, mga kabataan, mga magulang. Kapag kumakain ng mga junk food or kung ano man, pag ubos na ang kinainan, tapon doon. Kahit may mga basurahan. Elementary pa lang tinuturo na ng mga guro, marami na nagtuturo na kung paano ilagay yung tamang basura. Pero anong nangyari? Nakinig tayo? Wala. At isa pa, ilang beses na rin kaya ako nakakita ng guro na pagkatapos ng pinagkainan nila, tinatapon lang nila, katulad ng mga junk food. Tinatapon lang nila, wala na silang pake. Sila mismo ang nagtuturo. Pero sila mismo ang gumagawa ng mali. Diba? Kahit sabi ni Sarah J., kabataan ang pag-asa ng bayan. Sige nga. Isipin natin kabataan. Paano magiging pag-asa ng bayan ang kabataan? Unang-una mali ha. Kabataan ngayon marami ng single mom. Hindi dahil sa naglalandi or ang daming broken family nagre-rebelde. Ang daming problema. Ang kabataan hindi makapagsabi. Yung mga biktima ng rape hindi makapaghingi ng hustisya kasi natatakot. Kahit manghingi sila, papaniwalaan ba sila? Kailangan pa ng kung ano-anong ebidensya, investigasyon. E di wala. Hanggang sa makalimutan na. Kahit lahat tayo may kasalanan. Kaya, kita ko may kasalanan. Kasi minsan kapag kumakain ako, tinatapon ko lang din. Diba? Alam nyo, hindi lang sa lahat talaga tayo may kasalanan. Ako, nagsusulat din ako ng mga kanta pero hindi ko pinapublic siya. Iniipon ko lang. Pero mas maraming sinusulat ko sa Panginoon kasi alam nyo ba na pag ang Panginoon ang gumalaw, walang imposible.
Yun yung totoo. Kasi kung hahayaan natin yung mga tao gumalaw, rally-rally dyan, rally-rally. Yung taon na, may nagrarally noon pa, may nagrarally na. May nangyari ba sa bansa? Wala. Mas lalong lumala ng lumala. So, ayun lang kasi 5 minutes na. Ode, magpo-post ulit ako next. Pwede kayo sa YouTube ko. Para mapanood nyo ng kompleto.